tinulungan natin saka yung mga volunteers. Coach, natatanong nila kung ano ba talaga yung naging ibig sabihin ng volunteerism at bayanihan para dyan sa area ninyo? Yan, bali po yung nangyari po talaga dito, sinabi nga nung isang gabi dito na parang more than painting the houses or the school, they are painting the faces of the people. But not literally, they are painting yung smile ba, yung hope dun sa mga mukha ng mga taong natulungan. So, kaya ngayong gabi po, lahat ng mga tao na natulungan po, nagpapasalamat, kaya po nagkaroon ng boodle fight din ngayong gabi. Yun, painting the smile ba? Kay daghan ba, nagtaga mga Bisaya sa Negros. Thanks, Coach. Oh, may question tayo kay Coach. Oh, Coach! May tanong ako, nung buong experience nung Bayani Challenge mo dyan, ano yung difference from this year sa last year? Yan, talagang embracing the challenge talaga tong Bayani Challenge na to. Kasi alam natin na mas malaki ba itong ginawa natin, tapos siguro yung comparison sa mga past Bayani Challenge, mas marami po ngayon yung mga volunteers natin na local. So, yung lahat ng 8 barangay dito po sa Amlan, meron pong at least mga 2 teams na kasama. And actually, si Mayor nga is every lunch po, doon siya nagla-lunch sa mga volunteers natin doon sa house build. Maraming salamat. Coach, ang natanong niya, gaano katagal na ba yung partnership sa Amlan? Or parang, pag ngayon na nandiyan ka, parang tagal-tagal mo na dyan, at napakasaya mo, napaka-familiar mo dyan sa Feel na feel ka dyan, Coach. Good job. Talaga? Ayan, actually, nagkaroon talaga ng stronger partnership ang Amlan at ang Pilipinas natin nung nagkaroon po ng Bagyong Sendong. Bali po kasi dito nagkaroon po ng malakas po na volunteerismo sa iba't ibang sektor dito sa May Negros Oriental. And actually mamaya siguro si Mayor po kukwentuhan tayo kung ano po talaga yung mga magaganda pang pangyayari dito sa May Amlan. Okay, thank you, Coach. Pabalikan namin kayo dyan sa Amlan, Negros Oriental. Okay, maraming salamat. Ngayon, balik tayo sa ating panel discussion. Puntahan naman natin yung konsepto na paano naging bahagi ang ating gobyerno ngayon dito sa Bayani Challenge. Siguro, Carl, matanong natin si Tanong po Kuya natin Luis. kay Kuya Luis. Kuya Luis, paano po natin naisip na ipalawak pa ang Bayani Challenge at ngayon kasama na natin ang Pilipinas natin? Well, since day one, kasama na talaga yung government, especially the local government unit. But when we decided to scale up, kasi hindi lang naman pwede sa isang site, when we decided to scale up, we got support and partnership from the Office of the President through the campaign called Pilipinas Natin. And kaya ngayon yung panawagan nga ng Pilipinas Natin na iba't ibang sektor, iba't ibang bahagi ng lipunan ay magkaisa para i-address yung mga issues ng lipunan tulad ng kahirapan, gutom, environment. Kaya with Pilipinas Natin, we were able to reach 5 areas. And hindi lang reach the area but also tell the stories, which is very important. It's not just about the stories of the volunteers, but it is our hope that through the Pilipinas Natin, the stories of the volunteers can reach the hearts of millions more. Kasi hindi lang basta 10,000 volunteers that can change this country. Kaya Pilipinas Natin is a very important and I believe integral part if we want our country to really be competitive in the near future. Yes. Thank you, Kuya Luis. Yes. Kay Governor Sato naman po, ano po ang nagtulak sa inyo para suportahan ang Bayani Challenge? Alam mo, nag-umpisa yan sa na-realize namin na talagang kailangan ng pagbigay ng bahay sa mga walang bahay sa amin sa mahihirap. At yung nakikita ko nga kanina, yun ang nangyari sa Occidental Mindoro. Yung volunteerism is the best kind of empowerment Kasi yung sinasabi natin empower, parang sinasabi na it always comes from without. But empowerment like change should come from within the person. And that happened in Occidental Mindoro. Yung pagbigay ng sarili ng mga mamamayan para sa pag-build ng bahay, sa paglinis ng coastline namin, sa pagpipintura ng mga lumang silid-aralan namin, sa pagpaplano ng integrated farm lots namin,
sa pagpapaganda ng munisipyo, sa pagtatanim ng 3,000 puno. Yung Bayani Challenge namin ngayon, hanggang bukas makakapagtanim kami ng 3,000 fruit-bearing trees sa amin. So, ito ay isang hamon din siguro sa lahat ng local government units and executives sa buong Pilipinas na tingnan kung ano ang pangangailangan ng komunidad at yan ay magkakaroon ng katuparan at sagot kung lahat ng tao sa iyong lugar ay magkakasama-sama. So I said, this is empowerment in action. Okay. Thank you, Governor. Tama-tama. Mapapanoorin natin ngayon yung... Yes, thank you, Governor. Tama-tama, papanoorin natin ngayon yung video tungkol sa kung paano ba naging bahagi ang government sa Bayani Challenge at kung ano talaga itong Bayani Challenge in the eyes of government. So, panoorin po natin itong video na to. Bayani Challenge is not anymore a Gawad Kalinga event. It is the event of every person who cares for one another. Kung ikaw po ay nagkakalinga, lalo sa mahirap, ito po ay para sa iyo. Napakahalaga ng pag-host dito ng Bayani Challenge dahil sa amin ang tingin namin dito ay isang pagpapakita ng aming paninindigan para sa kapwa, isang pagpapakita ng paninindigan para sa kabayanihan ng bawat isang mamamayan ng Occidental Mindoro, paninindigan at pagtatayo ng aming pag-asa, pagtatayo ng aming pangarap para sa isang magandang kinabukasan. Okay, at nakita po natin ang isang video feature ukol doon, ano? Carl, nandiyan ka ngayon sa audience, mukhang gusto mong mag-share at gusto mong magtanong sa mga volunteers natin sa Bayani Challenge. Tama yan, Gio. Kasama natin dito sa studio, iba't ibang volunteers po mula sa iba't ibang paaralan at ibang organisations. Karamihan sa kanila nakapag-participate na po sa Bayani Challenge. Last year, isa na doon, ang isang valedictorian po to last year ng Ateneo de Manila University. Si Jello Apostol. So Jello, ano ko lang, base sa mga narinig mo this year, ano naman yung mga experiences na naalala mo dun sa Bayani Challenge last year? So, first time kong sumali sa Bayani Challenge last year and first time kong sumali sa Bayani Challenge last year and siguro hindi sapat na sabihin sobrang saya na naging karanasan ko. Oo, nakakapagod, nakakapanibago. Kasama ko yung GK Ateneo, nagtanim kami ng mangroves, nag-coastal cleanup kami, nagpintura kami ng mga bahay, ng mga eskwelahan, nagpintura din kami ng mga basketball courts, and bagamat nakakapagod nga, napakainit, pero napakaganda lang talaga ng Bantayan Island, napakaganda ng beach, napakaganda ng mga tao, at higit sa lahat, napakagandang makita na ng napakaraming mga bayani na nagbabayanihan para muling itayo yung Bantayan Island. And sa tingin ko, kahit wala man ako sa Bayani Challenge this year, I'm sure mas malaki pa yung nagawa nila ngayong taon na to. And
sana lang talaga nakasama ako. Pero congratulations sa lahat ng mga bayani natin na nasa 5 areas ngayon. Tama yun, Jello. Tsaka balita ko, your experience inspired another initiative in Pampanga naman. Baka pwede nyo ikwento yung nangyari. Oo, ayun. Kasi sa amin sa Pampanga, after ng Pedring and Kel, nasira yung mga classrooms, nasira yung mga farms, nasira yung mga bahay ng mga tao sa San Luis, Pampanga. And inspired by Bayani Challenge, naisipan ng mga tao sa amin na by themselves magsimula ng sarili nilang Bayani Challenge. So, bagamat konti lang yung mga resources namin, nagawa naming paayos ng higit kumulang 150 classrooms right now, and at the same time, nakapag-empower din kami ng mga SK leaders. And lahat ng yun, talagang yung inspirasyon na kuha namin sa Bayani Challenge. At Ayan. syempre sa Gawad Kalinga at sa Pilipinas natin. Thank you. So yan, nakakatuwa Gio na hindi lang nagtatapos sa Bayani Challenge yung mga kaganapan, kundi nakaka-inspire pa ng iba't ibang initiatives outside Bayani Challenge 2012. So Gio, Kaya nga, Carl, nakita natin yung mga ganitong klaseng karanasan at isa sa mga naapektuhan ng bagyo nitong nakaraang taon ay puntahan natin bilang isang remote site. Nako, kilala to ng mga volunteers. Puntahan natin si June Hoson sa Iligan. June? Magandang gabi, June. Okay. Okay, balikan natin si June, ha. Punta muna tayo sa balik tayo sa audience, Carl. Mukhang marami pang gustong makipagkwentuhan sa atin ngayong gabi sa kanilang mga karanasan. So, meron pa ba dyan sa audience? tama yan Gio. Last year yung Bayani Challenge naganap sa Bantayan Island ng Cebu. At isa sa mga nag-participate doon, isang social entrepreneur na ngayon, tawagan natin si Miggy Zabaliero. Miggy, kamusta naman yung experience mo ng Bayani Challenge sa Bantayan Island? Sobrang ganda na experience sa Bantayan Island. Kasama ko yung mga pinakamatatali kong kaibigan. For 5 days, nagbayo lang kami ng lupa na napakatigas. So bukod sa workout na nakuha namin, syempre, nakataba ng puso na nakita ko na mga tao from other countries, tsaka all over the Philippines, nagsama-sama, tapos nag-sacrifice para bumuo ng bahay from the ground up at farm plots in 5 days. So, doon ko lang nakita na kung bibigyan ng cause yung mga Pilipino, kayang-kaya nila magsama-sama. So, yun. Tama yun, Miggy. At tama yan, Gio. Nakakatuwa na hindi lang yung mga kabataan ngayon, they invite not just their classmates, but their barkada also to Bayani Challenge. So, back to you, Gio. So, iba't iba nga yung karanasan, iba't iba yung mga tao na nagpapartisipa. Puntahan natin, hindi natin mabalikan pa yung Iligan, pero parang meron tayong isang backgrounder video ukol sa mga kaganapan doon. Pakita natin ngayon. Dito nakikita natin na Ating TV screens na may mga volunteers tayong papunta na sa site. Yan, iba't ibang volunteers mula sa iba't ibang lugar, nagsama-sama, iba't ibang sektor ng lipunan. Ayan, hindi lang pagtatayo ng bahay yung nagaganap sa Bayani Challenge, kundi naglilinis din, nag-aayos ng mga silid-aralan. Kasama na dyan yung mga activities. Tanong natin si Ate Isa. Ate Isa, dun sa Bayani Challenge, nakikita natin sa screens, no? Hindi lang pagtatayo pala ng bahay yung nangyayari. Ano pa ba yung mga other activities na ginagawa ng mga volunteers? Kasama yan dun sa activities ng Paraisong Pambata. Kasi right after Sendong happened, within 2 days, I think, nandun na yung mga volunteers. And the first stop was really the schools. Kasi marami dun sa mga lumikas really went into the public schools. And hirap na hirap sila kasi even the public schools were very dirty. So yung nakikita nyo dyan ngayon, napakahalaga ng ginawa nila kasi tinanggal po nila lahat ng mga lupa, lahat ng mga debris na pumasok into the public schools. And that's really where the